So ang tanong ko, Mr. President, nagbago na ba ang desisyon mo na sabi mo hindi ka for impeachment at pinapatigil mo yan? At kaya ang iglesia at ang iba pang mga Pilipino ay sumama para mag-register ng opposition sa impeachment. Nagbago na ba, sir? Kasi meron dinanggel kanina na for later release na pondo. Yan pwede lamang ma-release kung aaprubuhan ng Pangulo. Opo. Mayroong sinabi dito si Congressman Sid Ungab, the impeachment moves in the lower house is a futile exercise. Congress will be in recess starting tomorrow. This is a diversion from the real issue, which is the anomalous budget process as shown by the 28 blank items in the BICAM report. No? At kapansin-pansin na kung pagbabasehan mo yung mga interviews, mga ambush interview dun sa mga congressman, parang alam mo yung parang biglaan sila na pinatawag. At the same time, after ito, nung nagkaroon ng utos ang Korte Suprema na kunan ng pahayag. Sa nakikita mo, ganito rin ba? Diversion, matabunan yung issue para ito yung lilitaw, Prof? Oo, yan ay dahil nga ganyan na ang kanilang nakagawian. 'Di ba? Magda-divert, magsisimula ng ibang issue para makalimutan. Sa tingin ko yung sinabi ni Congressman Ungab ay nagpapakatotoo lamang dahil sa 3 taon natin dito sa administrasyon na ito, abay lahat halos ay diversion. Hindi hinaharap ng harapan ang problema, 'di ba? Ano ba ang pinanggagalingan ng kanilang impeachment ay ang confidential fund. Sinagot na yan ni BP. Nagkaroon na ang COA. Hinihintay na lang natin ang final. Imagine mo ma-impeach ang isang presidente sa haka-haka ng ilang congressman na ang COA ay against sa ginawa niya. 'Di ba? Imaginein mo 'yan. Tapos linimit lang sa kanya ang confidential fund samantalang ilang ahensya ng gobyerno ang may confidential fund. Ibig mong sabihin, bukod tangi lamang pagkakamali ay ang nagkakamali ay si BP, 'di ba? At ang higit sa lahat, dinivert rin naman nila yung attention. Sino bang nag-request at sino bang nag-approve ng release? Hindi naman si DBM Secretary. Hindi ba ang presidente? So, babalik ulit tayo. Paano naging impeachable na inapprove ng Pangulo ang pagbibigay ng confidential fund at ang i-impeach ay ang vice presidente? Parang hindi logical yung nangyaring yan. Be that as it may, nakita naman nyo si BP Sara, hindi nagsasalita for the past few days. She just does his governance. Samantalang itong mga kinatawan ay very telling. Alam mo, Admar, ang isa pang signos na may blessing ito ng Pangulo mismo, meron silang inoffer dun sa options na binigay sa mga congressman. Merong pondong i-release for later release o merong FLR. No? Yang may pondong for later release, ibig sabihin manggagaling yan sa approval ng Pangulo. So ang tanong ko, Mr. President, nagbago na ba ang desisyon mo na sabi mo hindi ka for impeachment at pinapatigil mo yan? At kaya ang iglesia at ang iba pang mga Pilipino ay sumama para mag-register ng opposition sa impeachment. Nagbago na ba, sir? Kasi meron dinanggel kanina na for later release na pondo. Yan pwede lamang ma-release kung aaprubuhan ng Pangulo. So merong kasi kabilang din daw sa nanguna yung anak eh. So meron talagang
go signal. Kahit na tatakpan nila na sasabihin na hindi, prerogative yan ng Kamara, which is ganyan naman yung ano niya eh. Ito yung kaibahan sa statement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ayaw niya dahil hinalal yan ng taong bayan, demokrasya tayo, bahala siya, basta wag ituloy yan. Dito sa hindi yan trabaho ng presidente, binibigyan ko ng kumbaga leeway. Sila ang bahala niyan kasi trabaho din nila yan. Oo, Admar, alam mo yung parati kong sinasabi sa inyo kung natatandaan nyo, no? Nothing happens in politics unless planned. Ito, klarado, Linano. Linano from the first get-go ng impeachment, nakita naman natin kung sino yung mga nag-file, nakita naman natin kung sino mga nag-endorse, nakita naman natin ang congressional hearing sa budget ng Vice Presidente, nakatuon lamang sa fiscal year 2022. Kita natin. So, from day one, ito yung unity na nakakalungkot dahil ang daming nating nabudol. Opo. Bago lang si Master Judea ulit, ito yung mga House Prosecutor. Okay? Kasi ang dami nang natatanggap natin. Sino ba yung 200 mahigit na yan? Ang dami nang nagtatanong sa amin. Pero ito lang yung una naming maibibigay. For sure, kabilang ito sila. Okay, ito yung mga House Prosecutor po, no? So, si Congresswoman Jervil Luistro. Nako. Yan yung itinago yung kanyang Si Congressman Romeo Acop. Si Congressman Rog Gutierrez ng One Rider Party List. Si Romeo Acop dyan sa Antipolo 2nd District. Si Congressman Joel Chua ng 3rd District Manila. Si Jill Bungalo ng Ako Bicol Party List. Si Loretta Atcharon, General Santos, Lone District. Si Marcelino Libanan, 4-piece Party List. Arnan Panaligan, Oriental Mindoro, 1st District. Isabel Maria Zamora, San Juan, Lone District. Lawrence Defensor, Iloilo, 3rd District. At itong si Jonathan Kit Flores, Bukidnon, 2nd District, Prof. Alam mo, nakakalula rin yan. Handa rin sila sa prosecutors eh. Diba? Hindi pa nagko-convince. Usually, ang tradition yung complaint, yung articles of impeachment dinadala sa Senado. Sa Senado, nagko-constitute itself into a court bago tatanungin sa House o sino ba ang inyong prosecutors. Ito, di ba, pinasa. Pagkatapos ng pasa, the following are the prosecutors. Ako lamang, based sa kasaysayan ng impeachment sa atin sa bansa, ito talagang handa. At ang tawag nga ni Congressman Pulong Duterte ay political yun nga, talagang may kaugnayan dito sa politika bangga na ito. May dagdag si Master Judea, Prof. Ayon, Prof, nabanggit ni partner Admar, yung kay Congressman Pulong Duterte, yun na lang itatanong ko sa inyo. I-summarize ko na lang. Sabi niya dito, parang hindi nila pinakinggan yung panawagan ng Iglesia ni Cristo. So, basahin ko ng konti. The Filipino people will not sit idly by at this government undermines democracy and silences opposition through fabricated accusations. If the Marcos administration think it can push the sham impeachment without consequence, they are gravely mistaken. This is not just about BP Sara Duterte. This is about the will of the Filipino people. The growing discontent and frustrations across the country will not be contained for long. Mark my words. This reckless abuse of power will not end in their favor. Ano yung pananaw niyo po dito? Ano sa tingin niyo po itong masasabi niyo dito sa ni Congressman Pulong Duterte? Well, tama lang naman yung reaction dahil kapatid niya yan, no? Pero base diyan, no, yung binasa mo, kahit siya hindi niya alam kung anong articles, di ba? Yes po. Parang sinasabi lang niyan, history will judge you accordingly. So, ang nakakatawa, isisingit ko lang, Master Judea. Sige po. Nag-issue ng press release ang House. O ngayon, sinasabi nila, meron six articles of impeachment.
Number 1, conspiracy to assassinate President Marcos, First Lady, and Speaker Romualdez. Ang number 2, at ang kanilang magandang makuha nyo yung press release, no? Number 2, malversation of 612.5 million in confidential funds. Number 3, bribery and corruption in DepEd. Number 4, unexplained wealth and failure to disclose assets. Number 5, involvement in extrajudicial killings or the Davao Death Squad. Kay BP ito, ha? At si Las Cañas ang kinokot na source. Number 6, destabilization, insurrection, and public disorder. Yun ang kanilang mga Okay. sa PR. Biro mo sa PR linabas. Naku talaga na nga naman. Gano'n na ba ngayon ang impeachment? Ang articles of impeachment sa PR lumalabas. Yun na nga po, Prof. No? So bagong-bago po ito, nakikita po namin ngayon. Ako personally, nakikita ko sa cellphone ko. So ano po ang masasabi nyo dito? Well, siguro ang masasabi ko lang dyan, makabagong impeachment ang nangyari ngayong araw na ito. Hindi po ito makasaysayan. Makabagong pamamaraan para i-impeach ang Pangulo. Kasi ako po Ang talagang Vice Pangulo. pangalawang pangulo. Ako po talagang naguguluhan dito kasi tulad po ng sinabi nyo kanina, dumadaan po talaga sa medyo hindi man matagal na proseso pero hindi katulad na ito na within the day. Talagang gusto nilang palusutin, yung gusto nilang mangyari at kitang-kita naman po dito yung talagang pamumulitika po nila. So now kung ito po ay aakyat sa Senado, is there a possibility na talagang ma-impeach si VP Sara Duterte kung halimbawa i-push po talaga nila ito? Well, nasa sa leadership yan ng Senado. Yan ang challenge. Now, that is a historical moment for Jesus Escudero, who is also eyeing a 2028 run. So, I cannot speculate on what he will do, but I will just go by his decision on the budget. So, Okay. most likely, hahanapan nila yan ng legal basis para matuloy. Opo. Last topic lang, ma'am. May kaugnayan ba itong ganap ngayon sa pagpapatawag din kahapon sa mga vloggers? Sa nakikita nyo po? Well, alam mo, kung sana natuloy na pumunta yung karamihan, baka hindi nagbago yung script. Pero, kahapon pa lang ng hapon, nakikita ko na yung galawan ng mga congressman na umaakyat, na may kailangan daw pirmahan. Yung kasing mga vloggers, they will always be the gatekeepers for so long as mainstream media does not report the real events. Sana nag-attend sila kasi na-explain nila ang side nila. Ako kasi sinabi ko hindi naman talaga ako vlogger. I do not earn from it. Nakakaawa lamang yung, alam mo yung mga vlogger na nagse-set up tapos nagba-vlog sila dahil may event. Kasi yun ang kanilang kinikita. Yun ang kanilang profesyon. So wag naman sanang ipitin yung mga ganong uri ng vlogger. Opo. And yung pag-silence po natin, kasi kapansin-pansin, alos lahat, mga anti-administration, kumbaga pumupuna sa kasalukuyang administrasyon, sumusuporta sa nakalipas na administrasyon. Nakita nila na hindi magiging patas ito at hindi talaga for fake news lang na sa kabuuan. Kumbaga lahat ng aspeto na pwedeng mangyari, kundi dahil lang sa nasaktan din siguro sila yung mga sa mga banat, which is more, kung basihan mo naman yung kanilang mga posting, is kaugnay lang sa trabaho ng isang mga mababatas. Alam mo, Admar, nag-agree ako doon na yun nga ang sabi ko, kung ikaw public official, hindi ka dapat balat sibuyas. At ikaw ay naandun ka sa glass house na pinupuna ng tao.
Unfortunately, yun ang characteristic ng public servant sa atin. Having said that, kaya nga ang sabi ng iba, linecturan ko daw, Oo nga eh. makinig kayo, 'di ba? Makinig kayo sa pinopost sa inyo. At i-correct nyo. Kasi kung hindi naman yun ang katotohanan, bakit hindi kayo sumagot? Yun yung being authentic sa social media. At no, kung natatandaan mo, Admar, dati kinukuyog ako. I get my own share of bashing. Tapos minsan talagang pumapatol ako. Pero parating sinasabi sa akin, ma'am, wag mo nang sagutin. Kasi kaya ako sagot ng sagot kasi mali. Pag mali, sagutin mo, 'di ba? Pero kung minsan nakakapagod kasi makikita mo kuyog eh. Pero ang masasabi ko lamang, nasa tingin ko naman naintindihan nila kaya medyo hindi nanggigil sa akin, ay nakakagulo ang disinformation. At lalong-lalo na ito, yung mga nagtanong sa akin, may issues na pinukol sa inyo. Hindi ba totoo yun? Kasi kung hindi totoo yun, iko-correct nyo. Kung noon pa man, meron kang ganong sasakyan, meron kang ganong relo, edi sana sinabi nyo. Ang problema, ayaw sumagot. Edi pag ayaw mo sumagot, ikaw ang na-frame. Yes. At kasalanan mo yon dahil ayaw mong sagutin. So yun yung sinasabi ko na yung let's err on the side of freedoms and protect contrarian views. Kasi sa demokrasya, alam mo, ang isa lang jurisprudence diyan pag nasa sinihan ka at sumigaw ka ng sunog, huhulihin ka eh. Hindi Yes. yun expression of speech. No? Hindi yun freedom of speech or freedom of expression. Pero kung nasa labas ka ng sinihan at sinabi mo, may apoy, ibang treatment doon, Yes. no? Katulad din yung mga nanood. Siguro nakita ninyo si Congressman Marcoleta, tinanong yung isang vlogger. Sinabi ko na value judgment 'yon. Opinion. Pag opinion, wag niyo masyadong seryosohin. Opinion ng tao eh. Protected 'yon, protected speech. Pero pag factual, at ang ginamit ko nga dong explanation yung date ng birthday ni Rizal at ni Bonifacio, o ginawa ko ring example si Congressman Abante, sinabing taga Manila pero nakatira sa Quezon City, thereby hindi botante, ergo hindi kandidato. O, nagsimula sa facts, nakatira sa Manila, Opo. pero dinugtungan. Sabi ko nga sa kanya, dapat yun sir kinokorek. Kasi marami sa politiko, alam mo, yung nandun na sa posisyon, ang feeling nila, okay lang yan. Ako politiko. Mali po yun. Opo. Kasi ang part and parcel ng responsableng pamumulitika, doon rin, i-correct nyo rin yung facts. Opo. Bago na si Master Judea ulit, sa paglaban sa fake news, misinformation, solution ba dyan yung censorship? Kasi meron akong nakukuhang information naman na parang ganun yung tatanggalan ng mga platform sila, which is nangyari din yan sa amin din. Natanggalan kami ng maraming platform. Tapos, ano ba yung pinakamabisa dyan? Kasi merong ginawa rin ang TikTok ukol dito na parang binuksan nila na, meron kaming notes dito. Lagay lahat ninyong mga opinion ganito ganyan sa certain na mga komento or mga ganyan. Kailangan pa ba ng panibagong batas? Kailangan magbusisi? Kailangan magkaroon ng hearing? Or meron ng existing cyber libel, slander, defamation, at meron ding mga community standards na sariling ipinapatupad ang TikTok at ang Twitter, Prof? Alam mo, Adbar, ang isang realization ko doon sa pag-appear ko kahapon, unang-una, hindi naiintindihan ng mga mambabatas ng social media. Yun. Pangalawa, hindi nila naiintindihan na walang pakialam ang gobyerno ng kahit anong bansa sa mga platform. Dahil ang mga servers niyang mga yan, wala naman dito sa bayan natin. Pangatlo, hindi sila pinapansin ng mga platform organization. Invited ba sila Biro kahapon? mo,
Invited. Pero wala din, Pero hindi rin wala- sumipot. Walang umattend. Bakit hindi binagyan ng SOCOS order? Di ba? Walang umattend. Kaya ako na-shock ako. Sabi ko, parang pambabastos rin yon. Ano ang rinaso nung isa kasi wala naman daw silang opisina dito at hindi nila naiintindihan yung Internet of Things. Kasi ang mga tanong, paano tayo may meta? Di sinagot ng tao sa gobyerno na, sir, internet yan. So pwede sila mag-operate na wala sila dito? Oho. So yung mga ganun tanong tells me, kailangan bigyan ng media education ang mga congressman kasi hindi nila na-appreciate. Hindi nila na-appreciate yung 3-second rule eh. Ni kayo. Ito si Master Judea, vlogger yan. Sa 3 seconds, pag hindi mo pa nasabi, lipat na kaagad. So you have to capture. Sabi ko nga Kaya ma'am na ang pinag-uusapan na sa ibang bansa, AI dito iba pa yung pinag-uusapan kaya lagi tayong late. Laging huli. Oo. Pati nga, alam mo, medyo tumahimik ako doon. Although tinanong rin ako pointedly tungkol doon sa pulburon. Kasi ang sense ko, parang yun ang naging topic to justify na saying na deepfake. So ako, ang sabi ko lang, I did not share it. Pina-explain pa sa akin. That's not my question. Sabi ko, sir, if I don't feel at ease with sharing something, this is my personal page. Yes, So I will choose what I share or what I will not. Akala ko nga tatanungin ako, do you believe that the president was mahirap na yun kasi Opo. maiipit tayo. Bago lang si So, Master Judea, Prof, no, last na lang mula sa akin. Siguro hindi lang sila sanay kasi dati kasi sa form, pag politiko ka, naririnig mo lang yung mismong mga banat sa'yo. It's either sa mga dyaryo o sa radyo. Ngayon kasi real time, pwede kang kada oras may pumupuna sa'yo. Yun na siguro yung hindi nila matake. Kasi sa radyo, minsan may isang programa lang dyan na ikaw lang yung binabanatan, the other day. Yung mga ganyan. Pero ngayon kasi, sa mundo ng social media, kung may gustong pumuna sa'yo at ayaw sa'yo, pwede siyang mag-post dyan anumang oras. Agree ako dyan, Admar, sa sinabi mo, no? In fact, yung isang congressperson na nagtanong sa akin, sabi niya, so pwede ba ang sagot ko sa radyo o sa print? Ang sagot ko, hindi sa social media. That in itself tells me they do not understand social media. Yun. Kaya ako, ang posisyon ko, magkaroon lang siguro ng code of conduct na ano yung medyo pag ito ang sinabi mo, di ba? Kasi you cannot tell government what to do. They will always exercise their right. Yes. But I will always contend, sandali lang, mas higher right ang Bill of Rights, ang freedom of expression, freedom of speech, freedom to assemble. Mas higher yan. Babalik ulit tayo doon lumalabas yung lecture Babalik ulit tayo doon sa social contract theory. Ang taong bayan binibigay ang certain rights para sa gobyerno para efficient ang pagtakbo, 'di ba? Dati kanya-kanya tayo. So, in the hope na nagbigay ka ng right, sana patas lang. Kaya nga ang sinabi ko doon sa isa kong linya, be fair. Yes po. Kasi hindi ko alam kung sino kinukumbida nyo. Kritiko ba ng administrasyon? Di ba? Ang dami ko doon sinabi, vlogger, content creator, sino ang kinukumbida nyo? Yes. At nung ako yung nag-testify dyan kahapon, nasa likod ko ang mga tumira sa akin na Marcos vloggers. Opo. Sabi ko, nung kita ko sila, doon ako umupo sa harap nila. Ayun. At akala nila, ako'y sisibango to. Hindi. Tapos nagulat ako, tumabi sa akin yung isa. So sabi ko nga sa kanya, we were discussing, alam mo, sabi ko, kakasuhan sana kita Kahit dahil tinira mo ako, pero pinakinggan kita. At na-realize ko, opinion mo yon. Ayun. So sa akin, klarado, kung opinion, kung ano ang facts. Yun. Katulad itong articles of impeachment, facts yan. Pero ginawa nilang PR, ano yon? Hindi pa natin nakikita yung dokumento. So sasabihin na naman nila, fake news yan. Kayo ang una naglabas ng PR. Hindi nyo linabas yung articles of impeachment. So Yes. lahat ngayon ng tao,
if they do not understand the 3-second rule, lahat ng tao, ang source document nila is a public release, is a Alright. press release. So, Prof, no, ako, I agree with you doon sa sinabi mo na they don't understand how social media works. Katulad na lang halimbawa sa amin sa YouTube, ano, sabi nila lang una, para ba daw maiwas sa mga bata yung mga pagmumura and all that. Pero dito po kasi sa YouTube, meron po dito rules. Kumbaga, Rules. bago kami mag-upload ng video, tatanungin kami kung is this for kids or is this for adults. Siyempre, i-click namin yung for adults. So, ibig sabihin, hindi na yan i-recommend sa mga kids. So, hindi po nila alam yon. And then, I agree with you doon sa hindi talaga nila alam yung kung how the social media works. Pero ito po, itong hindi pag-attend, ako po medyo nahahati po dito yung yung pakiramdam ko. Kasi parang may balak na po sila, may mga hawak na silang ebidensya na ikaka-contempt na isang vlogger, especially itong si Joey DeVive, kung kilala nyo po siya. So para sa akin, talagang may kinalaman pa rin ito sa politika at naidudugtong ko ito kasi pag ina-analyze ko, nadudugtong ko ito sa impeachment ni VP Sara Duterte kasi para siguro manahimik ang social media at walang kumonta sa pag-impeach kay VP Sara Duterte. But now, binatawan po sila ng show cause order. Halimbawa, hindi sila nagpunta. Ano po yung kahihinat na nila? Ipapakulong po ba sila? Makukontempt po sila o paano po ba? Kasi ako, Master Judea, yung show cause order, ang susunod na dyan is contempt. Apo. Kaya nga ang sinasabi ko, sinusuportahan ko yung pumunta sa Korte Suprema, karapatan nila yun. Apo. Pero hindi ako naniniwala na dapat lahat tayo nandun. Mm-mm. Kailangan may humarap sa Kongreso. Hindi ko sinasabing pag humarap ako, kasi may mga bumabanat na, binayaran na yan si Tikia, binenta na niya yung kaluluwa niya. Kung titingnan niyo yung opening statement ko, ako po'y nanggaling sa Kongreso. Apo. Naging staff po ako dyan, chief of staff. Kaya ako sinabi sa kanila na I am here because of that institutional tradition. Dahil ako'y isang dating nagtrabaho dyan, humaharap ako sa inyo. Pero siguro, Master Judea, ang kailangan, natawa nga ang driver ko, nung araw na yon, ako'y may dalang maleta, may dala akong mga libro, at ready ako. Kasi hindi mo alam kung saan ang hangin. Di ba may mga Mapadpad, sinabi yes. ako doon na direkto sa kanila. Apo. Siguro mga 2 o 3 bagay ang sinabi ko doon. Kung marunong ka mag-deconstruct ng communication, makikita mo kung ano yung mga yon. Pero ready ako kasi ang punto ko lamang doon, huwag tayong matakot dahil sa akala. Yes. So kung ako'y na-contempt nila, sige, ako'y papasok, di ba? Magiging fair naman sila. At nakita ko na naging fair sila. At wala namang tumigil sa akin na hindi mo yan pwedeng basahin. Wala kang opening statement. Hindi ka pwedeng ganyan. Yes, Wala namang ganon, to be fair with them. Yes. So ang akin lang, binuksan ko yung pathway na hindi lahat na nagte-testify ay ikino-contempt. At there are ways by which you can communicate certain things na ang dating hindi mo sila kine-question pero sila nag-iisip. Yun lang yung akin. Mag-isip naman kayo. Opo. Dahil meron rin namang karapatan ang taong bayan. Yes Opo. po. Prof, bilang panghuli na lang po, ano po ang dapat na matutunan ng ating mga kababayan, mga botante sa mga ganap po ngayon? Well, ako nga, nag-post na ako sa aking page. Ang sabi ko, maghanda tayo sa eleksyon. This is going to be very, very contentious. Pero may pabaon ho sila sa atin. May pabaon sila yaang budget, may pabaon sila na PhilHealth, may pabaon sila na impeachment, at may pabaon sila tungkol dito sa mga kalayaan natin, no? Tandaan po natin, wag magpapabudol dahil inarmahan ho tayo ng ating Kongreso ng rason kung bakit hindi sila dapat iboto.
Maraming salamat po, Prof. Sa ulitin po, ingat po kayo. Maraming salamat po. Salamat rin sa inyo. Si Professor Malutikia, isang political analyst at political strategist.